Hello guys! Hello Aries! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Aries friends natin na nanonood. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. February general reading. Oh, sorry, Aries. Ang daming mga baraha ang lumilipad. Okay, so Aries, blessing on your creativity, blessings, Morgan, blessings of peace after battles. Ano ba yung pinagdaanan mo sa taong 2023? Or dala-dala mo pa ngayon na Enero? Kasi dito sinasabi ng barahan na marami kang napagdaanan or pinagdadaanan na hindi maganda, hindi masyadong maayos. And 4610, endings, 'di ba? So endings ng battles, endings ng struggles, endings ng pagsubok sa buhay mo. And after matapos ang pagsubok na 'yan, makakaramdam ka ng peace and harmony sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong kaluluwa. And posibleng ma-bless ka rin. Kung makikita mo, it's a 10-10 siya. 10-10 is completion, achievement, success, endings, positive endings. So nakikita natin dito na kung may hinihintay kang offer ng work or reply sa ina-applyan mong trabaho, posibleng makuha mo siya. Posibleng makuha mo yung biyaya. Posibleng may mag-send sa'yo ng parang confirmation na pwede ka na ulit pumasok, tanggap ka na, pwede mo nang ayusin yung papers mo, documents, or ano pa man. Alam mo yung foundation nyo, lahat kayo na fire sign, ganun yung lumalabas. Okay, so for the month of February din, sinasabi sa inyo Aries na bibigyan ka ng choice ng decision making para sa improvement ng buhay mo. For example, health. May choice ka ngayong Pebrero kung gusto mong ayusin yung health mo, umiwas ka sa bisyo, umiwas ka sa mga unhealthy habits mo, or may choices dito na pwedeng ma-improve yung financial na stability mo, foundation, security, or gusto mong ayusin yung emotional, like family life, stability ng family. So, nasa kamay mo daw, choose wisely. Nasa kamay mo kung ano ang kapalaran mo. Okay? Wala sa ibang tao. Okay? Okay, thank you. Sorry. Alam mo yung barahan nyo, sobrang slippery sa buwan ng February. Ang daming events, ang daming pwedeng pagpilian. Kailangan nating balasahin para makuha natin yung direct message para sa'yo. Wow! Galing. Wow. Okay. So, yun. It's a confirmation, guys. Kung makikita mo dito, balita. Magandang balita. Tungkol sa pera to. So, may Aries dito na posibleng may offer ng trabaho. Pero kailangan niyang mag-travel. Kailangan niyang bumiyahe. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtrabaho sa ibang lugar. Sa malayong lugar. So, dito sa Knight of Wheels na to is new beginnings, offer of work, business, or any types ng income na posibleng kailangan mong isacrifice yung comfort zone mo. Kailangan mag-travel, kailangan mong lumayo sa pamilya mo para dito. So, meron din dito na posibleng bibili ng sasakyan, aayusin yung papeles para sa pagta-travel or ano pa man. Sobrang excitement, sobrang passion, sobrang determination to. Okay, so kung ano man tong mga nakahang dito, so comment down below. May iba sa inyo dyan na nahang yung trabaho at the end of 2023. And ngayon parang matutuloy na siya. Tuloy na yung mga nakahang na trabaho. Tagal mong naghintay 3 months, so January,
December, November. So, pwedeng October ka na wala ng trabaho. Or pwedeng October, medyo naglaylo yung business mo. So, ngayon, na Pebrero, kung ano man itong hinihintay mo, parating na siya. Kung ano man itong nahang, hindi na tuloy na kontrata, hindi na tuloy na trabaho, hindi na tuloy na negosyo, hindi na tuloy na travel, matutuloy na siya. Okay, so kung ano man itong mga naging dahilan ng pain and heartaches mo, medyo maayos na to sa ngayon. So, yun. Like, sobra kang na-disappoint, sobra ka sigurong nasaktan, sobra kang mahirapan dahil siguro, ang dami mong obligations. But, for the month of February, sinasabi ng baraha na yung heartaches mo, yung pain and heartaches, yung mga sama ng loob mo, ay posibleng mapalitan siya ng kapayapaan or kapanatagan. Okay, the Moon, King of Cups. So, yun, water sign energy to eh. Parang nakikita ko yung sarili mo dito na willing ka na gawin ang lahat. Willing kang i-sacrifice ang lahat. Hierophant, mag-iingat tayo sa mga tao na nagbibigay impluwensya sa atin. Diba? Yun nga yung sinasabi ko sa'yo kanina, choose wisely. So, if ever man may mga kaibigan ka, kasi nakikita natin dito, kaibigan, kakilala, na parang mga bad influence sila sa buhay mo. Hierophant sila eh. Hierophant sila. Diba? Hierophant. Ang ibig sabihin ng Hierophant dito is, sila yung parang, halimbawa, may nag-offer sa'yo ng work sa long distance, sa trabaho, sa ibang lugar, sa ibang bansa. Etong mga Hierophant na to, kasi katabi niya yung The Moon, sila yung mga taong, mga kaibigan mo siguro, sa probinsya, sa Pilipinas, na ang ginagawa lang nila is nakatambay, tambay lang sila, bisyo, ganito, ganyan. Sila yung parang magiging the devil mo, sasabihin sa'yo, nako, hindi, wala ka ng freedom pag umalis ka, ganito, ganyan, mahirap sa ibang lugar, mahirap sa ibang bansa. So, unrealistic to, na ino-offer nila na peace. So, kailangan mong, huwag makinig sa kanila. Kailangan mong pakinggan kung ano, yung, kumbaga, katotohanan, iba yung, ano yung kulang sa'yo. O, diba? Tingnan mo. Death card. Sinasabi dito sa'yo, Aries, na huwag ka nang makipag-communicate dyan sa mga taong yan. Kasi sila yung sumisira sa'yo eh. Parang sila yung anay. Bad influence nga sila. Paki-comment sa comment section if may kaibigan ka, kapamilya, or lalo na yung mga mga kaibigan mo lang, kilala dyan sa barangay nyo, sa kalsada, na hindi naman, alam mo yun mismo, na hindi sila makakatulong sa'yo, lalo na sa mental health mo. Instead na i-push ka nila na magtagumpay, ipupush ka nila sa bisyo, ganito, ganyan, tuturuan ka nila ng masama. So, stay away. Death card, tapusin mo na yung connection mo sa kanila. And i-welcome mo, ituloy mo yung pangarap mo. Be hopeful. Kasi yung mga taong ganyan, lalo na yung may mga bisyo na pinagbabawal, wala na silang motivation eh. Kasi yung nila, yung kaligayahan nila is nakadepende na lang doon. Dependent na sila eh. So, minsan, ang mga ganyang tao ay hindi na yan nangangarap eh. Kasi yung pangarap lang nila is kumain sa araw-araw, makabisyo, ganito, ganyan. So, if ikaw ay may connection sa kanila, parang crab mentality yan eh. 'Di ba? So, hihilahin ka nila pababa. So, kailangan mong magdesisyon. Choose wisely. Abutin mo yung pangarap mo. And aim for celebration. Aim for success. Aim for victory. 'Di ba? So, nasa kamay mo yan. Yung sinasabi ng bara, tingnan mo tong kamay na to. 7. Tapos, 5 na kamay. Nasa kamay mo yung tagumpay mo. Ikaw yung magdedesisyon. Ikaw yung hari. Ikaw yung reyna. Ikaw yung makakakuha ng foundation. Walang iba man. Walang iba sa paligid mo. And, kung makikita mo dito, ang daming blessings na parating sa'yo. Napansin mo ba? May mga iba sa inyo dyan na maraming pera yung nahawakan nyo for the past few years. Or even last year. Marami kang perang nahawakan. Pero, nasayang lang. Kasi, marami kang connection. Mga negative connection kasi sila eh. Mga kaibigan, kapamilya na wala silang ibang goal, kundi yung lang, yung mamuhay lang ng isang araw.
na makapagbisyo, kumain ng masarap, ganito, ganyan. Yung parang walang plano sa buhay. So, kailangan mo daw na magkaroon ng plano sa iyong buhay. Kasi buhay mo yun eh. Hindi mo dapat idepende yung kaligayahan mo sa barkada mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Dapat may sarili kang pangarap. Okay? Thank you guys. Bye!